Uy, magandang hapon, Beshi. At dahil katatapos nga lang ng Pasko at kaliwat kanan ng handaan natin, hindi nga mawawala ang inuman. At syempre, pag may inuman at handaan, hindi mawawala ang kala. Maaga nga kami nagising ng Baby Kenzo at medyo madilim-dilim pa nga. Nung medyo maliwanag na nga, ay lumabas na kami ng Baby Kenzo para naman maumpisahan ko na tong mga ligpiting kala. Pasadong alas 6 pa nga lang ng mga oras na yan at ang Kuya Kyle nga at ang Papa ay tulog pa. Pinagsusuli ko na nga rin itong mga bangko ang hiniram nila kala tita. Sinamantala ko ang paglilinis dito dahil nga ang Baby Kenzo ay busy sa kanyang paglalaro. Hindi naman niya ako uminom at wala rin naman ako ambag, pero bakit ako ang naglilinis? Nag-inuman nga sila Papa at minsan lang naman din sila mag-inuman dito sa bahay, kaya carry lang naman. At ayan nga, pagkatapos ng 24 oras ay natapos ko na rin linisin. Pagkatapos ko nga magligpit sa labas at magwalis-walis, eto naman nag-aantay sa akin ang tambak na orongin. Huwag nyo na nga pansinin yung maitim na puwit ng kaserola, mga beshi. Nung kinagabihan naman ay napag-isipan nga namin ni Papa na ilibot namin itong dalawang bata. Sumama nga rin itong dalawang pinsan ko. Mag-aalas 7 na nga ng gabihan, mga beshi, at sabi ko kay Papa ay sa Walter Mart na lang kami lumibot. Nag-uusap nga lang kami ni Papa kanina kung saan namin dadalhin yung mga napag-aginaldohan ng dalawang bata. Kaya sabi ko nga kay Papa ay ilibot na lang namin itong dalawa doon sa may palaruan sa Walter Mart. Habang nasa biyahe nga kami, itong Baby Kenzo naman abot na ang pa-cute. Tawang-tawa nga kami sa kanya dahil maya-maya ba naman abay bigla ba namang napikit at nakatulog na pala. Itong Baby Kenzo ko nga, alam niya ang oras ng kanyang tulog. May malaki pa nga siyang kulangot kaya tinanggal ko na. Yan nga yung sasakyan na ginamit namin at yan nga yung ginagamit na pang melon nila Papa. At ayan nga, sa sobrang kaseksihan ko, hindi na ako makababa. Sakto alas 7 na nga ng gabi na makarating kami at ang Baby Kenzo nga ay tulog na tulog. Nangunguna nga ang Kuya Kyle at alam mong excited na excited. Nung makita nga niya kung saan kami pupunta, abay hinila na ako. Yung huling punta nga niya dito ay wala pa ang Baby Kenzo. At ayan nga, sinusulat ko yung pangalan nila. Nakalimutan ko nga magsuot ng medyas dahil bawal nga sa loob ang hindi nakamedyas, kaya napabili pa ako. Dalawa nga ang binili ko, tig-isa kami ni Papa at 30 pesos pa nga ang isa. Medyo maganda nga ang quality ngayon kaysa nung nakaraan, kaya okay lang. Agoy, ang Baby Kenzo nga ginigising, abay hindi magising. At ayan na, gising na nga at saka kagising ni Papa kay Baby Kenzo, nakalimutan niyang suot-suot niya pa ang kanyang tsinelas. At ayan nga ang Kuya Kyle, happy na naman. Mamaya panigurado papauwi pa lang ay tulog na agad sa biyahe. Ang swerte nga ng mga bata ngayon dahil nung kapanahunan ko, kapanahunan? Nung bata nga ako ay kahit isang beses nga ay hindi ko na-experience yung mga ganyang bagay. Pero hindi ko nga sure kung meron ng ganyan noong 90s. Napakahalataan tuloy yung edad ko. Si Kyle, pagpasok nga namin kanina dito, abay bigla ba naman nawala? Hindi ko nga namalayan na sa loob na pala siya. First time nga namin magmachi-machi ng color ng damit ngayon, mga beshi. Wala ngang damit na color red ang Baby Kenzo, kaya nga saktong-sakto ang regalong damit ni Lolo sa kanya. Sakto nga may damit na red ang Kuya Kyle at ang Papa. Buti pa nga silang tatlo machi-machi na at bigla ko nga naisipan. Nung nakaraang linggo nga ay nag-ayos ako ng damitan at bigla ko nga naalala na meron akong pulang damit doon. Bigay pa nga yun ng nanay ko at tinatago ko lang naman dahil hindi naman ako mahilig magsuot ng color red na damit. Napakadami ko nga damit na nakatago na bigay ni Lola at ni Mother. Hindi ko nga bet at hindi ko rin naman aakalaing maisusuot ko ngayon. Sabi nga ni Lord, when the time is right, the Lord will make it happen. At siguro nga kahit ayaw ko yung damit na yon, ngayon nga yung oras na para isuot ko yun. Hey, hey, hey!